Muli isang mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po muling magbabalik sa pag-aaral ng salita ng Panginoon at tayo po ay nasa ika-6 na aklat ng lumang tipan. Ito po yung aklat ng Joshua. Ang aklat po ng Joshua ay may kahulugang Messiah or Jesus, no? Dito po makikita natin na sa pangalan ni Joshua, makikita natin yung deliverer, yung savior, no? Kung saan talaga siya yung gagamitin ng Panginoon, siya yung typology of Jesus para sa kaligtasan po ng bayang Israel or ng bayan ng Diyos. Ayan, so dito po makikita din natin, no, kung paano yung pagkilos ng Panginoon, katuparan ng Panginoon sa kanyang mga pangako. Subalit bago po tayo magpatuloy, tayo po muna dumulog sa isang panalangin. Panginoon naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, muli po kami nagpupulit, nagpapasalamat sa panibagong araw na ibigay mo sa amin. Bilangin namin, Lord, samahan niyo kami, turuan niyo po kami, pagindapatin mo nawa kami, Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Bilangin namin, Lord, na mangusap ka sa puso ng bawat isang makakarinig nito. At kay nawa, Panginoon, ang siyang magbigay kalakasan at patubay. Pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Ang aklat po ng Joshua ay ang katuparan ng pangako ng Panginoon kay Abraham, no? Patungkol sa kanyang lupang pangako, no? Yun yung lugar ng Kanaan. Kung mapapansin po natin, hindi po ito yung first time na makarating ang Israelita sa bansang Kanaan, no? O sa lugar ng Kanaan, sapagkat ang Kanaan po ay unang narating na at tinirhan na ni Abraham, no? Hanggang kay Jacob. Subalit, nung nagkaroon po ng taggutom sa lugar na ito, sila po ay napunta sa bansa ng Ehipto, kung saan first sila ay naging guest. At ng mga huli, mga panahon, sila po ay naging alipin. So, nanatili sila sa bansang Ehipto sa loob ng 400 taon o 400 years. At naglakbay sila from Egypt hanggang pabalik sa Kanaan ng 40 years. So, sa makatwid, 440 years po silang nawala sa lugar na ito. At bakit naman hahatulan ng Panginoon, no, ang mga nakatira sa bansang Kanaan? Sapagkat po yung haba ng panahong ibinigay ng Panginoon sa kanila, no, sa mga Canaanites and even sa mga naninirahan dito ay napakahaba na para mag-repent, pero they failed, no, to repent. They failed to trust the Lord. They failed to acknowledge the Lord, no? Hindi nila kinilala ang Diyos bilang Diyos na pinakamakapangyarihan sa lahat. Sa halip ay sumamba sila sa iba't ibang mga Diyos or ibang mga Diyos-Diyosan. Ang aklat po ng Joshua ay ang kwento ng mamamayang may pananampalataya, no, sa Panginoon. Ito rin po ay nagpapakita ng paghahalintulad, no, dun sa mga sulat ni Apostle Paul sa New Testament, no, pagdating po sa aklat ng Efeso, kung saan ay pinakikita or isinasalarawan ang spiritual walk, yung promise, yung wealth and security for the believer of Jesus Christ. So dito talaga makikita po natin na malaki yung gampanin ng mga salita ng Panginoon sa ating personal na pamumuhay at personal na relasyon sa Panginoon. So, kaya naman sa ating pag-aaral ng sa kanyang salita, no, sa aklat ng Joshua, makikita po natin at masasalamin yung ating mga present condition of heart. Ano po, yan. Verse 1, pagkamatay ni Moises na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Josue na anak ni Nun at lingkod ni Moises. So dito po makikita natin yung pagkamatay ni Moises, ibig sabihin that's the time na pwede nang maglingkod si Joshua, no, bilang kahalili ni Moises. At dito din po in-emphasize na si Joshua ay lingkod ni Moises. So ibig sabihin siya yung successor na dapat is anak ni Moises. Subalit this time, no, hindi po anak ni Moises, sa halip yung kanyang naging lingkod.
So, dito po makikita talaga natin na may perfect timing talaga si Lord, ano po, sa bawat bagay at sa bawat tao, sa bawat pagkakataon, sa bawat posisyon, sa bawat mga responsibility, na may perfect timing pa rin talaga si Lord. So, verse 2, patay na ang nikot kong si Moises, ngayon humanda ka at ang buong Israel, at tumawid kayo sa ilog Jordan patungo sa lupaing ibinibigay ko sa kanila. Gaya ng aking sinabi kay Moises, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng lupaing inyong mararating. Ito ang magiging hangganan natin. Sa hilaga ay ang kabundukan ng Lebanon, sa timog ay ang disyerto, sa silangan ang malaking ilog Euphrates, at sa kanluran mula sa lupain ng mga Hiteo hanggang sa dagat Mediteraneo. Walang makakagapi sa iyo habang ikaw ay nabubuhay. Sasamahan kita gaya ng pagpatnubay ko kay Moises, hindi kita iiwan ni pababayaan. So, napakasarap po na sa ating mga ginagawa, no? Meron tayong assurance na merong katuwang, meron tayong merong gumagabay at nag-iingat sa atin. At yun yung pangako ng Panginoon kay Joshua. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sapagkat ikaw ang mamumuno sa bayang ito sa pagsakop nila sa lupaing ibibigay ko sa kanila ayon sa aking pangako sa inyong mga ninuno. Basta magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob, sundin mong mabuti ang buong kautosang ibinigay sa inyo ni Moises. Huwag kang susuway sa anumang nakasaad doon at magtatagumpay ka saan ka man magpunta. Ayan. So, dito po talaga may instruction si Lord na kung ano man yung kanyang natutunan at kung ano yung kanyang pangako ay kailangan panghawakan, no? Sabi po sa verse 8, huwag mong kaliligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbubulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, dito po pala makikita natin na ang pamamalagi sa pagbabasa ng salita ng Panginoon ay nagdudulot ng tagumpay sa pamumuhay. Kasi ito yung guide natin, no? Upang hindi tayo malihis doon sa utos ng Diyos. Tandaan po natin, sa utos ng Panginoon, ang sumusunod ay mayroong pagpapala at ang sumusuway ay mayroong pagpapalo. So, kung ating pipiliin na makasunod sa utos ng Panginoon, then tayo po ay entitled sa pagpapala ng Diyos. Verse 9, sabi niya po dito, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa, sapagkat ako si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Ayan, so ito grabe lang yung pangako ng Panginoon, no? Ang sarap lang panghawakan na saan man magpunta ay hindi siya magpapabaya. Ayan. Verse 10, kaya pinagutos ni Joshua sa mga pinuno ng bayan, libutin ninyo ang buong kampo at paghandain ng pagkain ng mga tao. Sa ikatlong araw, tatawid tayo sa ilog Jordan upang sakupin ang lupaing ibinibigay sa atin ni Yahweh na ating Diyos. So, hindi sapat ang makinig, hindi sapat ang magbasa, no, ng salita ng Panginoon. Kailangan ay kumilos, gumawa, sumunod. Yan. So, ano man yung ating mga natututunan, ano man yung ating mga narinig na pangako ng Diyos, hindi po yun sapat na ma-experience, na marinig natin. Sapagkat yun, na-experience natin kung tayo po ay kikilos ayon sa utos ng Diyos. 12, sinabi naman ni Josue sa mga lipin ni Ruben, Gad at kalahating lipin ni Manases, alalahanin niyo ang sinabi sa inyo ni Moises na lingkod ni Yahweh. Ibibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos ang lupaing ito upang dito kayo manirahan. Ang inyong mga asawa, mga anak at mga kawan ay maiiwan sa lupaing ibinigay na sa inyo ni Moises sa silangan ng Jordan. Ngunit ang inyong mga mandirigma ay tatawid at mauuna sa iba pa ninyong mga kapatid upang tumulong sa kanila sa pakikidigma. Kapag nasakop na rin nila ang mga lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh, maaari na kayong bumalik at manirahan dito sa lupaing ibinigay sa inyo ni Moises na lingkod ng Diyos. So dito matatandaan po natin, ipinapaalala ni Joshua yung pangako ng lipi ni Ruben, ni Gad at ang kalahati ng lipi ni Manase, no, na makikipagtulungan sila, no, sa kanilang mga kapatid na
makuha ang lupang ipinangako ng Diyos. So, hindi ibig sabihin na matay na si Moises is tapos na yung kanilang pangako, no, na hindi na nila kailangan tuparin sapagkat hindi po sila kay Moises nangako kundi sa Panginoon. So, verse 16, sumagot sila kay Joshua, gagawin namin ang lahat ng sinabi mo at pupunta kami saan mo man kami gustong papuntahin. Kung paano sinunod namin si Moises, susundin ka rin namin ng ganon. Samahan ka nawa ni Yahweh tulad ng ginawa niya kay Moises. Ang sino mang tututol o susuway sa utos mo ay dapat patayin, kaya't magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Praise God. So, dito makikita po natin yung willingness ng pagsunod ng mga Israelita sa pamamahala po ni Joshua. At yung smooth na transition ay makikita po natin, no, dahil po sa basbas ni Moises o ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises, nagiging maayos po yung transition ng kanilang mga responsibilities. So, ganun din po sa buhay natin mga kapatid. Kung tayo po ay naayon sa plano ng Diyos, then hindi po tayo mai-struggle sa ating buhay. Ang kailangan po natin, though may mga testing, no, hindi ko sinabi na dahil ayan yung kalooban ni Lord is talagang wala ng test, wala ng hahadlang. Of course, meron, but still, makikita po natin yung provision, yung protection, at yung pagsama ng Panginoon. Kaya sana po napagpala tayo sa ating pag-aaral ng Kanyang salita. Muli, God bless everyone, and to God be all the glory.